Hello mga ka-farmers. So, for the update po sa atin pong yung fourth batch fattener po natin. So, medyo matagal po tayong hindi naka-update mga ka-farmers. So, dulot po iyon ng busy po tayo sa mga panahong iyon at sunod-sunod po ang mga nangyari sa ating family mga ka-farmers. Kaya hindi po tayo nakapag-update. So, ngayon lang po tayo nagka-time para ma-update po kayo kung magkano nga ba yung kinita natin or kumita ba tayo sa ating fourth batch fattener mga ka-farm, yung 10 heads po natin. So, unang-una po mga ka-farmers, nabili po namin yung biik na iyon, yung 10 heads na iyon, noong January 21, 2025 po mga ka-farmers. At saka po, ang presyo po ng per biik po is nasa 3.2 po. Bale, yung ating capital po na inilabas is nasa 32,000 pesos po. Sa biik pa lang po yan mga ka-farmers. So, yung next natin na nagastos mga ka-farmers is yung pakain po sa ating mga alagang baboy po mga ka-farmers. So, para po sa pakain at saka medication po, gamot po at pamurga, so gumastos po tayo ng 62,325 po mga ka-farmers. So, kasama na po dyan ang vitamins po ng ating mga alagang baboy. At saka mga ka-farmers, idagdag din po natin yung ating kuryente po na nagkakahalaga po, kuryente or tubig po mga ka-farmers, yung motor bill na nagkakahalaga po ng 1,000 pesos. So, bali po, gumastos po tayo ng 95,325 po lahat ng ating nagastos hanggang sila po ay may benta. So, naibenta po namin yung amin pong fourth batch fattener mga ka-farmers is nasa May 3, 2025 pa po mga ka-farmers. So, medyo matagal na po mga ka-farmers. 1 month na po ang nakalipas mga ka-farmers. So, yung ating pagkabenta mga ka-farmers, no? So, sa makikita ninyo dyan mga ka-farmers, nandyan po yung ating mga live weight po ng ating mga baboy po or timbang po ng ating mga baboy. So, yung edad po ng ating baboy nang ibininta po natin is nasa 3 months and 12 days pa lang po mga ka-farmers. Simula pong nabili po natin sila mga ka-farmers. At saka po mga ka-farmers, yung nakain po ng ating mga baboy na iyon is nasa 30 sacks and 10 kilos lang po mga ka-farmers. Bali po, yung pre-starter na nakain nila is 8 sako lang po mga ka-farmers plus 10 kilos po mga ka-farmers. Yung starter mga ka-farmers is 10 sako po yung nakain nila. Yung grower feeds is nasa 16 sack lang po yung kinain nila. So, yun po yung total po na nakain po ng ating mga alagang baboy. So, base po sa ating timbang po mga ka-farmers, so, dalawa lang po yung ating mga baboy na tumimbang po ng line of 80. So, we have 82 and 85. So, noon po mga ka-farmers, sa buwan na iyon, so, nag-iiba-iba po ang presyo sa buwan na iyon mga ka-farmers. So, yung line of 80 mga ka-farmers is, yung presyuhan po dati, is nasa 190 po mga ka-farmers. So, bali yung ating 82 at 85 is nasa 190 po yung kilos. So, naibenta po natin sila, sumatotal po ng 31,730. Yung the rest po, yung 8 po mga ka-farmers is nabagsak po sila sa 80. So, nasa line of 70 and line of 60. The rest is naibenta po natin sila ng per 185 per kilo po mga ka-farmers. Bali, umabot po iyon ng 105,080 pesos. So, kung atin pong i-compute po mga ka-farmers, bali yung ating total sales po is naglalaro po sa 136,810. So, yung 136,810 mga ka-farmers, atin po yung ililes sa atin pong expenses. No? Yung mga nabanggit po nating expenses kanina, so, tumutotal po iyan ng 95,325. So, ibig sabihin po mga ka-farmers, may net profit po tayo or may net income po tayo na 41,485 within 3 months and 12 days po mga ka-farmers. So, hindi na po lugi iyan mga ka-farmers sapagkat kung yung pera na inilaan po natin, yung 95,000 natin, inilagay natin sa bangko, hindi po ganoon kalaki po ang magiging interest po ng pera na iyon.